Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ask God for wisdom. Napakahalaga po ng wisdom sa panahon natin ngayon. Lalo na marami po sa atin ang dumadaan sa pagsubok. At sabi nga po sa verse 3 ng James chapter 1, the testing of our faith develops perseverance. Sa pamamagitan po ng wisdom, nagiging matatag po tayo, nadidevelop sa atin yung perseverance. At alam niyo po ba na sa buhay na ito mahalaga po yung wisdom and power from God. Maging ang Panginoong Hesus po taglay-taglay niya nung siya po'y nagministeryo dito sa lupa. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 54. At sa pamamagitan din ng wisdom napapatunayan natin sa madla, sa sanlibutan na ang buhay natin ay tama. Sabi sa Luke chapter 7 verse 35. But wisdom is proved right by all her children. Kumbaga naghahanap ng proof ang mundo ng katotohanan. At alam niyo po ba na yung buhay po natin na binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay nagiging testimony po para doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. At ang sabi nga sa James chapter 3 verse 13, sabi diyan, who is wise among you, let him show it by his good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. So makikita nyo malinaw na kapag tayo po'y namumuhay ng may wisdom, maayos po yung ating buhay. At yan po ay tinitignan ng tao. Yan pong ebidensya na tayo po ay may pagkakilala sa Diyos. Yung taglay-taglay natin yung wisdom ng Diyos sa ating buhay. Kaya napakahalaga po sa buhay na ito, hihingi tayo lagi ng karunungan mula sa Diyos. At ang Diyos po ay hindi nanunumbat. Kumbaga hindi niya idinadamot yung kanyang karunungan. Kailangan natin yan sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Ngayon, palatandaan na tumatalino tayo sa buhay. Unang-unang palatandaan yan ay kapag taglay-taglay mo yung paghahanda sa buhay. Kasi wisdom prepares you for life. Tandaan niyo po, maraming adversities, maraming pagsubok. Pero yung tao po na handa, hindi siya dadatnan ng pagsubok na nagugulat. Kasi ang isang tao pong matalino, lagi po yang handa. Sa Biblia, sabi, ang tawag sa kanya, prudent person. Sabi sa Proverbs chapter 14 verse 8, the wisdom of the prudent is to give thought to their ways, but the folly of fools is deception. So in other words, yung tao daw pong matalino, natututo siya sa kanya pong mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang sa pagkakamali. Kung may dumaan na mga problema, may napupulot siyang leksyon doon. Kaya tumatalino siya. At kung siya naman ay nagkamali, hindi na niya ito inuulit pa. Kaya kung ikaw ay nakasumpong ng wisdom kay Lord, ang isang palatandaan niyan, nakikita mo yung iyong mga mistakes at inaayos mo. At higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, hindi mo na ito inuulit pa. Kaya yan ang isang palatandaan, kapatid, na dumudunong ka sa buhay. Kasi pinag-iisipan mo ano yung nangyari sa buhay ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba yung hindi ko na dapat gawin? Ngayon, sabi po sa Proverbs chapter 19, verse 8, sabi diyan, he who gets wisdom love his own soul. He who cherishes understanding prospers. So mapapansin nyo, sa ating pananalangin sa Panginoon, minsan po ibinibigay niya agad yung mga bagay na hinihingi natin. Pero kadalasan, ang binibigay sa atin ng Diyos, yung kaparaanan o yung wisdom para makamit natin yung bagay na kailangan natin. Halimbawa, nagpe-pray ka na, Lord, i-prosper mo ako.
ang kadalasan ibibigay sa ng Lord ay tuturuan ka niya kung paano mag-prosper. Yung iba sa atin, siguro naka-experience na kayo na itinuro ng Lord kung saan kayo mag-apply ng trabaho, kung saang bansa kayo pupunta, ano yung gagawin ninyo, ano yung skill na i-develop ninyo. Ganun po kasi mag-guide ang Lord. Hindi lagi na ibibigay niya sa iyo eksakto yung hiningi mo na bagay na kailangan mo. Kasi alam niyo po, sa wisdom kasi ay natututunan nating humarap sa buhay. Na meron tayong kaparaanan na nagmumula sa Diyos. Hindi yung basta diskarte lang sa buhay. At every day sa ating pananalangin, nagtitiwala tayo sa Kanya at hindi tayo nananangan sa sarili nating understanding. Kaya every step of the way, ginaguide tayo ng Panginoon. Kaya mapapansin nyo, tumatalino tayo sa buhay, pagka nakakakita tayo ng mga open doors or opportunities na nais ng Diyos na puntahan natin o gawin natin sa ating buhay. Kaya sabi nga ng Biblia, malinaw po dyan na he who cherishes understanding prospers. Napakagandang katotohanan. Tandaan nyo po, every time you pray, hindi laging eksaktong bagay na hinihingi ninyo ang binibigay sa inyo ng Panginoon. Ang ibinibigay po sa atin ng Lord kadalasan ay yung kaparaanan para makamit natin yung mga bagay na kailangan natin. Pangatlo po, ito napakahalaga sa Proverbs chapter 24 verse 3. Sabi diyan, by wisdom a house is built. Napakahalaga po nitong katotohanan na ito kasi marami sa atin, hindi matatag ang buhay. Pag dumaan ang bagyo, mabilis bumagsak, at marami sa atin na pinanghihinaan ng loob. Ay ang linaw-linaw po sa Biblia, ang sabi po diyan sa Proverbs 24, a wise man has great power and a man of knowledge increases in his strength. So, ibig sabihin, tumatalino pala tayo mga kapatid. Kapag sa buhay na ito, ginugusto natin yung progreso. Alam niyo po, yung mga taong walang karunungan sa buhay, kontento na sila sa kalagayan nila. Kaya ang tawag ng Biblia dyan, fools. Pero yung taong matalino, gusto niya improvement. Gusto niya tumatatag siya. Gusto niya nagpo-progress siya. Gusto niya lumalakas siya sa buhay na ito. Kaya alam niyo, pagkatapos ng pagsubok at ikaw ay matatag pa rin, yan ay patunay na ikaw ay may wisdom kasi pinalakas ka ng Diyos. Binigyan ka niya ng kalakasan. At hindi ka makukontento na mananatili ka dyan sa kalagayan mo. Maghahangad ka ng progreso o improvement sa buhay. Ganun ang taong matalino, kapatid. Kaya ang sikreto, ulitin ko po sa inyo, in order for you to have a secured life, maging resilient tayo sa panahon po ng pagsubok, ay taglayin natin yung karunungan na nagmumula sa Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.